Ginoo among gihangyo nga sa amo na sad nga pagtuon sa imong nga pulong ni gabi una sa series namo about Jesus. Tuguti Ginoo nga kini nga presentation amo ning masabtan og makinabuhian sa amo nga pag-alagad kanimo og kami malig-on kay ikaw mag-auban sa among kinabuhi. Amo ning giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So ikatulo na ron kagabi. Og sa una natong gabi, we talk about that Jesus is the Messiah, the Son of God. O dili ta makaduha-duha nga si Jesus mo gayud ang anak sa Ginoo nga gipadala dinhi sa kalibutan nga maoy magtubos sa iyahang mga katawhan. Unya sa ikaduha nga gabi, kagabi atong gisgutan about the baptism of Jesus or Jesus baptism. O atong nakita nga mainungdanon gyud kayo nga mosunod kita sa pamaagi o sa mao nga paagi nga si Jesus gibautismuhan alang sa kapasaylohan sa atong mga sala o alang usab sa kasiguruhan sa atong kinabuhi nga makaboton kita kaluwasan kay sa pagsunod nato ni ana sama ni Ginoong Hesus nakuha nato ang pagkamatarong pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus katong atong gitawag kagabi og imputed o imparted righteousness. Karon nga gabi, ang ato nga pagpamalandong, giuluhan na sad ni Jesus temptation. So, ang tentasyon nga atubang ni Ginoong Hesus. You know, after Jesus was baptized dito sa Jordan River, niadto dayon siya dito sa Kamingawan. O pagadto niya dito sa Kamingawan, for 40 days, nagpuasa siya. Ogon niya, dito ang kaaway, dito si Lucifer, iyahang gipagkikitaan si Jesus, o iyang gitintal ang ato nga manunubos. O mo kana ang sentro sa ato nga pagtuon karon. Nga ang yawa, naningkamot gyud, nga iyang tintalon ang atong Ginoo, nga iya gyud nga ma-overcome si Jesus nining mao nga tentasyon. Kay kung ma-overcome niya si Jesus, iyang madaog ang kalibutan o niya, of course, ang tuyo ni Ginoong Hesus sa paganhi dinhi mahulog kini nga dili mulampos kay ang atong Ginoo na tintalman sa tentasyon sa yawa nga gihatag. Pero nining gabi una, mao ni ang ato nga sentro sa pagtuon og hatagan nato og pagpamalandong ang pulong sa Ginoo og makita nato dinhi giunsa pagtintal sa kaaway o giunsa usab pagdaog sa atong Ginoong Hesus ang mga pagsulay o mga tentasyon nga gihimo sa kaaway nga na kaniya. Ang ato nga teksto makita nato sa Matthew chapter 4 verses 1 to 11. O ato ning basahon. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Of course, kinsabay dili gutomon. Anang 40 ka adlaw nga magpuasa ikaw. Dili sa da basta-basta. Kay bisan usa gani ka adlaw lisod man gani para sa kuha. But I knew a friend nga nagpuasa siya og unom ka adlaw, juice lang ang ginainom, kaya niya. I don't know og makaya baka nako. Then in verse 3, the tempter came to him and said, "Oh, this is Satan. If you are the Son of God, tell the stone to become bread." In verse 4, Jesus answered, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." In verse 5, then the devil took him to the holy city and set him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, He shall command His angels concerning you, and they shall lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone." In verse 7, Jesus answered to him, "It is written, do not put the Lord your God to the test." In verse 8, again the devil, this is the third temptation. Again the devil took him
to a very high mountain, and showed him all the kingdom of the world and their splendor. Ang pagkanindot yun sa kalibutan, I don't know, basi dito ni sa Mount Everest, nga pinakataas kayo, nga lugar sa kalibutan, o gipakita, sayawa ang tanan, nga ginarian sa kalibutan, o ang iyang pagkanindot ni ini. And in verse 9, and og miingon ang maninintal, and this I will give you. He said, if you will bow down and worship me. Sa Jesus, ako ning ihatag sa imo ha. Basta kay mo dungo ikaw, umuyukbo ikaw, og imo ko nga simbahon. Kung sa tubag ni Jesus, Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. In verse 11, then the devil left him, and angel came, attended him. So, muna ang atong makita, makigsunan, sa temptation ni Jesus, nga gihimo sa kaaway. Tulo ka mga tentasyon nga atong nakita dinhi, og muni hataga nato og pagpamalandong ang tentasyon nga gihimo sa kaaway ngadto kang Jesus. Og kini nga mga tentasyon, dili ni siya basta-basta nga mga tentasyon. Tungod kay kini nga tentasyon, lisod yun ni siya madaog. Lisod yun ni siya madaog. Og atong tanawon, tagsa-tagsahon nato ni. Ang una nga tentasyon, the temptation of food and appetite. If you are the Son of God, tell this stone to become bread. Kung tinuod yun, kung ikaw yun, anak sa Diyos, the Son of the living God, if you are the Messiah, tell the stone, gamhanan gug ka, tell the stone to become bread. Siguro kung dili ka gutom, okay ra siguro kayo. Pero at this time, si Jesus nagpuasa. I don't know, basi ika-40 ni kaadlaw, nga mao ang pagtintal sa kaaway. So, gutom na kayo si Jesus ining panahon na. So, now, niya ang yawa, nagdala og bato. O, gigutoman yung kay ka, Jesus, unsa man. Himuan ning bato, kay gutom man kay ka. Gamhanan bitaw ka. Himuan ni siya og tinapay og kanani. Amot lang ka, kung ako ni adto mga kapaglaom. Pa siguro og matintal sad ko og doon ako'y gahom. Kaya himuon ako ng bato og tinapay aron kanon tungod sa kagutom. Dili basta-basta ning mao nga tentasyon. Sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Lindot kayo ang tubag ni Jesus. Ingon si Jesus, ang tao dili lang mabuhi sa tinapay, kundi usab sa pulong sa Ginoo. Mao ni ang naghatag og kalig-on ni Jesus. Mao ni ang naghatag kaniya og kusog nga nakahimo siya pagpuasa sa 40 ka adlaw nga siya nakigdugtong nga na sa Ginoo, nga siya nakigbisog nga na sa Ginoo, kay humani ining iya nga pagpuasa, magsugod na siya sa iya nga ministry. Magsugod na siya siyang nako nga buluhaton. Ug nindot kayo nga si Jesus sa wa pa misugod siyang buluhaton, siya nagpuasa, nangayo og gahom sa balaan nga espiritu, nangayo sa gahom sa Ginoo nga magauban kaniya. Of course, he was God, but this time he was also in a human form. Unya, he wants that the Holy Spirit and God mag-uban yun sa iya nga pagbuhat sa buluhaton nga gisangon kaniya. Siyang dako kayo nga mission sa iya nga paghani dinhi sa kalibutan. You know, the temptation of food and diet, it is irresistible temptation. Without the help of God, we cannot resist eating the forbidden fruit o the forbidden food, mga kaigsunan. Imagine, ha? Imagine, gutom ka. Unya, niya ay nagtintal nimo, lisod biya yun kayo balibaran, niya, nindot kayo nga pagkaon.
Usahay gani, makabisita mi sa mga puluyanan sa atong makigsunan, na inindot kay mga pagkaon. Unya, mitir-mitir na unta ko sa akong kinanaan kay ginagmay na lang unta kay mubugak na kay kong makaigsunan, midako na kayo kong timbang, pero ug naay nindot nga pagkaon, usay di yun mapungan. So, ang pagkaon lisod yun kayo mapungan. By the grace of God, sa grasya lang yun si Ginoo, pinaagi niya na ato nga mapungan. Usahay, mapungan po ta kung magsakit na ta kay moingon ang doktor. But brethren, it's really very hard. It is really very hard. Labi na sa mga nindot nga pagkaon nga idili, o niya lami kay kanon, di yun ang kasagaran nato makapugong sa mga lamian nga mga pagkaon. Just think of Eve. Si Iba. Tanawar niyo si Iba. Itintal siya sa serpente. Oy niya ay nindot kaayo nga prutas Eve. Ingon si Iba nga, ingon na bang Ginoo nga, dili mi mukaon niya na. Pero miingon ang serpente nga, wala man, kaon gani ko ani, wa man ko mamatay. Niya pagtanaw ni Eve nga, nindot magyud kaayo nga prutas, lami magyud ka ini nga kanon. Awa gyud siya makapugong, iyang gikuha o iyang gikaon. Kay doon na pag-isaad sa serpente nga, dili ka mamatay. So, unya mapariho pag-yug ka sa Ginoo. So, si Eve, kanindot ani, unya nga nung dilian man ako ni. So, iyang gikuha, mikaon siya, o giyapong gihatag siyang bana nga si Adan, o ang humanity, ang tao nahulog sa pagpakasala. Tungod sa pagkaon, mga kapaglaom, mga kaigsunan, tungod sa pagkaon, nahulog ang una natong maginikanan sa pagpakasala, kay nindot man kayo ang gi-offer nga pagkaon. So, dili basta-basta ang pagkaon nga tentasyon. Of course, we have another example in the Old Testament. Si Jacob o si Esau, o si Jacob o si Esau. Nga usa niya nakapanahon pag uli ni Esau, samtang nga nangayam siya sa bukid. Gutom na kayo siya. Siguro nautuhan siya. Unya ang iyang igsuon nga si Jacob nagluto, nindot kaayo nga nilugaw. Niya, piltig yung humutag yun kayo siguro ang mao nga lugaw. Niya, gigutom siya. Wa siya makapugong, mihangyo siya sa iyang igsuon, Brad, tagahisan ko og kanang linugaw. Yapong igsuon nga may pagka puyok po kayo sa tanan. Unya, sigurista po kayo sa tanan. Iingon siya, tagaan taka og linugaw. Basta ang imong pagkamagulang, imong ihatag sa kwa. They are twin brothers. Pero una nga migawa si Esau, so nahimo siya magulang. O ang pagkamagulang sa ilang panahon, kung magbahinay og property, dubli ang bahin. Niingon si Esau nga, unsa man ning akong pagkamagulang unya, mamatay na ko ani sa gutom. So iyang gidawat ang offer. Iyang gikaon ang maong linugaw and he lost his birthright. So, diha ni mo makita makaigsunan. Kining pagkaon, gamay ra. Pero in many situation, ang pagkaon nakakuha og dako kaayo nga damage sa kinabuhi sa tao. Sama ni Esau, sama ni Adan og ni Iba, nga mikaon sila sa gidili sa Ginoo nga pagkaon because of food and appetite, kay nindot kayo. Kasupak sila sa kawuton o kitang tanan na angin. So, ingon na. Pero niya po'y nindot kayo nga story. Nga like Jesus, ila pong gibuntog ang ilang appetite o ang mga nindot kayo nga pagkaon nga nagdumili sila sa pagkaon niini. And you remember this poor person. This is Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Samtang nahimo silang binihag dito sa Babylonia, giandaman sila nindot kay nga pagkaon. Kay pagkanon sila, atimanon sila pagayo, kay gihimo sila mga iskalar sa mao nga lugar. Unya, mahimo din sila manggialamon, mahimo din sila mga advisor sa hari. Pero kining upat ka mga batanon, nagdumili sila sa mga pagkaon
nga wala nila maandi nga pagkaon kay alang kanila kini nga mga pagkaon gidili nga na sa Ginoo. Now, atong makita nga si Daniel ay ingon, but Daniel has determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat this unacceptable food alang sa ilaha. Pero alang sa uban, ninduto nga pagkaon. Pero kini forbidden nga pagkaon alang kanila. Sa human gyud sa mga panahon nga nahimo silang scholar, nga gitrain sila o gibansay, niabot ang panahon nga gipatawag na sila sa hari. Now we can read in verse 20. Whenever the king consulted them in any matter requiring wisdom and balanced judgment, he found them 10 times, kapilo, ang pagkamanggialamon ni Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego against the magicians and the encounters in the inter-kingdom of Babylon. You see, mga kaigsunan, kung musunod lang yun itas kabubuton sa Ginoo, tumano na to ang mga kalagdaan nga gisulti sa Ginoo nga ikaayo na to. In this situation, nakita nga ang mga batanon nga si Daniel, Shadrach, Meshach, ug Abednego 10 times more wiser than all the wise men in the kingdom of Babylon. I do not know kung mikaon sila sa mga pagkaon nga gidili sa Ginoo, basi dili sila mahimo nga manggi alamon. So, we can cite and we are very happy nga naadi ay mga tao nga mubarog yun alang sa tinuod, alang sa pagsunod, unsa ang angay nga kanon alang sa iyang makatawhan. Abi ninyo, atong makita sa Leviticus Kapitulo 11. If you read this chapter, atong makita din ang regulation. Unsa ang mga pagkaon nga angayan nato nga kanon, ug unsa pud ang mga pagkaon nga dili nato kanon. Dili man tanan nasulat ang mga hayop, ang mga matang sa isda, ang mga langgam sa kahanginan, wala man masulat. Pero naa ang mga timailhan nga pwede ni nga mga pagkaon, mga hayop, mga langgam, mga isda o asa ang ato nga kanon. Of course, sa mga hayop nga upat kabuk ang tiil nga atong makita sa ato nga palibot, sama sa mga baka, karabaw, kanding, kabayo, ang ilhanan ni ini. Sumala sa Leviticus, kung inyo nang basahon, kadtong nagapangusap, unya buak ang iyang tiil, maunay makaon. Sama sa kabaw, sama sa baka, sama sa kanding, sama sa karniro. Kay nagapangusap ni sila, bisag wala agakaon, unya buak ang ilang tiil, maunay makaon. Pero sama sa kabayo, dili na pwede. Nagpangusap, pero ang ilaha nga tiil, tibuok, dili na pwede makaon. So muna yung mga ilhanan. Gabi yun ang Ginoo. Naghatag yun siya o kanang ilhanan. Naghatag yun siya na to o kanabitawang instruction. Nga kinigyoy mga nindot kaay nga mga pagkaon ang ato nga buhaton. Muna nga sa tentasyon sa Ginoo, kinigyong pagkaon, number 1 sa yun po ni nga dako kaayo nga pagsulay sa katawhan sa Ginoo o kanato tanan karon ni ining ato nga panahon. Sa mga isda, unsa man ang regulation, unsa man ang instruction sa Ginoo nga angay nato nga kanon. Katurang may kapay, unya ang iha nga mga panit puno sa himbis, mao na siya ang pagkaon nga isda nga gitugot sa Ginoo sa tuwa. Pero katong mga himbis, ug gusto nga mga ang uban, wala po na problema. Pero ang prescribe sa Ginoo nga mauni ang mga hinlo nga pagkaon nga isda kadtong may kapay o kadtong may mga himbis. Unya sa mga fowls, sa mga langgam, kanang mga langgam nga ang ihang gikaon mga prutas ba o nya do na siya batikulon,
mo na'y pwede nato nga makaon. Pero sama sa agila, nga walay batikulon, unya mananagit, tanan nga mga mananagit, dili pwede pagakanon. Pero kadtong mga prutas lang, ang ilang ikaon, mga sagbot lang, then kana nga mga langgam, pwede na nga ato nga makaon. Sama sa manok, sama sa salampati, sama sa tukmo, o uban pa, muna'y pwede nga makaon. Pero agila, owl, unsa pa ng bat, dili na pwede makaon nato. Sa mga gagmay pug kaayo nga mga animals, o mga hayop, o unsay tawag, mga insects, para ning alisiw-siw, kanang dulon pwede na makaon. Pero ang uban po, dili na to makaon. So, basahan ninyo ang Book of Revelation, Book of Leviticus. Kay diha sa Leviticus, makita na to, o kinira ba nga mga pagkaon, nga gisulti nga, mauni siya ang limpyo, na diskubrihan nga ikaayo sa ato nga panglawas. Pero kadtong mga pagkaon nga gidili si Ginoo, kadtong mga pagkaon na motoy dali kayo nga maka-high blood, motoy dali kayo nga makahatag na to og sakit. Muna nga, kini nga tentasyon ni Jesus about food and appetite, dako po kaayo og kapamalandungan nato mga kaigsuunan og mga kahigalaan nga magmatngon punta sa mga pagkaon nga ato nga pagakanon. Now, there is this issue, bread on your table or suffer poverty for your faith in God. Si Jesus, gitintal sa yawa, kaon ka, himo ani nga bread, kay gamhanan ka Jesus. Pero si Jesus, wala niya himo ana. Kung dili na yun si Jesus, dili lang ang tao mabuhi sa pulong o sa tinapay, kundi sa pulong usab sa Ginoo. So, when we are persecuted sa mga pagkaon o persecuted ta sa panginabuhi, always remember nga ang Ginoo magauban sa iyahang makatawhan. In John chapter 6 verse 35, then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never thirst. So, when we are in trouble sa panginabuhi o mawad-an tag pagkaon, always remember to come to Jesus because He is the bread of life. Og andam taniyang tabangan, og dili taniya pagutman, kaya nga atong Ginoo gamhanan og andam nga motubag sa atong mga panginahanglan. Dirita sa ikaduha nga tentasyon, the temptation of authority and glory. If you are the Son of God, He said, ingon ang yawa, throw yourself down. Kay miadto sila dito sa taas kayo nga templo. O dito sa templo, dito sa tumoy-tumoy sa templo, sa pinnacle. Niingon ang yawa, ambaka Jesus, unya sugoa ang mga manlulunda, salon kanila, or ang Ginoo mo padala siya mga manlulunda, aron dili ka matugpa dito sa mga bato o mapiang. Kay salon ka siya ang mga manlulunda. My brothers and sisters, this is a temptation of who is in authority. This is a temptation of who is in authority. And who is to be glorified, mga kaigsunan. Jesus was tempted to demonstrate His divinity by leaping from the pinnacle of the holy temple. However, Jesus remained steadfast, prioritizing the fulfillment of His mission over probing His identity to Satan. I like mga kaigsunan ini nga pagkasultiha. Nga si Jesus, giulog-ulogan siya sa yawa, pero si Jesus wala magpaulog-ulog sa yawa. Jesus, anak man ka kasi Ginoo, lukso, kay salon na ka sa mga mulunda. Aron dili ka dito, bundak dito sa mga batok. Pero si Jesus, wala niya tagda ang tentasyon, ang pag-ulog-ulog sa yawa nga na kanina,
kundili nagpabilin siya nga wala matarog. Ang iyahang sentro makigsunan mao ang pagpokus sa buluhaton sa Ginoo nga dili siya ma-interrupt sa kaaway. And I like that makigsunan. Kung naa ang kaaway, mag-ampo ta nga dili ta ma-interrupt, atong ipokus pagdugang ang atong nga kaugalingon diha sa ato nga Ginoo sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo og siyahang buluhaton. Let us not be interrupted by the temptation, just like Jesus makigsunan. You know how Jesus submitted to Satan's temptation to jump? Then God's angel would have caught him. Salon siya sa mga manulunda. Jesus right then lost his mission to save humanity by subjecting himself to Satan's control. Kung iambak yun si Jesus, unya, tinuod, gisalo siya sa mga manulunda. But he lost his mission alang sa pagluwas sa katawhan. Kay siya naulog-ulogan, kay siya mituo sa sugo sa yawa nga na kaniya. Kinsa may labaw makigsunan? Kanang nagsugo o kanang mituman? So kung si Jesus nituman, sa ato pa, under, nahimo na siyang na-control, na subject na siya ni Satan. But good enough, nga ang ato nga Savior, wala magpaulog-ulog. He was steadfast sa iyang nga mission, nga dili siya ma-interrupted, nga dili siya mahulog sa tentasyon sa kaaway. Sa tentasyon sa kaaway nga mapaubos ang iyang kaugalingon, o niya mawala ang iyang mission, na failure ang iyahang dako kay nga buluhaton. But Jesus answered to the enemy, "It is also written, do not put your Lord, your God to the test." Ayaw ibutang ang imong Ginoo nga Dios diha sa pagsulay. You know, Satan desired total dominion over the earth after the fall of man. Mo na iyang gihandom nga unta, iyan nagyod nga matotal control ang tibok ng kalibutan. And the last obstacle to complete his mission for dominion on earth is to overcome Christ through his cunning bait sa iyang malipat-lipaton kaayo nga paon. And just one submission of Christ to his glory, to his floor, sa iyang nga pag-ilad makigsunan, the earth would be his home. So kung si Jesus sa pagtintal pa sa tinapay, sa bato nga himuon og tinapay, unya sa diha nga si Jesus iyang gi ulu-uluhan nga mulukso makigsunan, kung nituo si Jesus makigsunan, pili na. Kining kalibutan na naangko na completely sa yawa. Pero tungod kay si Jesus wala mahulog sa tentasyon sa kaaway, kining kalibutan na doon na pa'y paglaom. Doon na patay kasiguruhan nga maluwas. Doon na pa'y kasiguruhan nga kining kalibutan na ma-restore. Ngadto siyang original nga paghahimo sa Ginoo nga wala pa'y sala nga misulod sa kalibutan. So, we are happy nga si Jesus was victorious, mga kaigsunan. Jesus said, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Satan is a cunning enemy. His trickery is almost undetectable. Murag di yun na ito mabantayan. Grabe yung kayo nga mangilad ang yawa makiigsunan. But we are safe and protected through total dependence on God and His Word. Si Jesus was totally dependent of God and the Word of God. Nga maoy nagiyan ni Jesus in His humanity. Nga sa dihang gitintal siya sa kaaway, dili makaparog, ug dili makadulot, ug dili makabiktima, because Jesus is totally dependent of God and the Word of God. So when He was in
the temptation, it was the Word of God that strengthened Jesus to be able to stand against the wiles of the devil. Mga kaigsunan, we can stand also with Jesus. Kung na si Jesus atong kinabuhi, kung na ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, we can also overcome the temptation of Jesus. Amen. And that is what we are supposed to be. And by God's grace, mahimo gyud nato na kay ubanan man sadta sa atong pinangga nga manluluwas. Ang ikatulo nga tentasyon. The temptation of the pleasure of the world. Ingon ang yawa kang Jesus, all this I'll give you. He said, if you will bow down and worship me. So this is a temptation, mga kikisunan, of the pleasure of the world. Sa kalingawan, o sa bahandi, dinhi sa kalibutan. Kay gidala niya si Jesus dito sa mga bukid. O unya dito sa taas kaayo nga bukid makaigsunan. Gipakita ang kingdom sa tibok nga kalibutan. Og niingon si Satan, all this I give you. He said, if you will bow down and worship me. Muni ang gisulti sa iyo, it's very tempting, makaigsunan. It's very tempting. What actually Satan is saying to Jesus, to Satan, this is a kind of a big deal. Nga, sigurado na yun ni. Kung wala sa pirmiro, si Jesus mahulog sa tentasyon ako. Kung wala siya sa ikaduha, mahulog sa akong tentasyon. Pero kini ikatulo, sure na yun siguro ni. To Satan, this is a big deal. Ingon siya, all this I will give you. Kining tanan, ako nang ihatag nimo. Ako nang ihatag. You don't need to go to Gethsemane. Di na ka mato sa Gethsemane. You don't need to go to Calvary, but enjoy the pleasure of the world and its wealth. Only, makaigsunan, only kapag laom, only, brethren, bow down and worship me. Muduko lang ka na ko, bisag gamay lang yun kayo. Unya, imo kong simbahon. Daog na. Wala na yung problema. Dili na ka magpakamatay dito sa Kalbaryo sa cross. Dili na ka mag-antos. Makauli na ka dito siguro sa langit. Wala na yung problema. Brethren, Jesus, by the grace of God, He was sustained and He was not tempted by the devil. You know, ang Gethsemane, kini nga Gethsemane, usa ni ka lugar dito sa Holy Land, just beside the city of Jerusalem. At bang sa siyudad sa Jerusalem. Where Jesus before nga gidala siya dito sa kang Pilato aron siya kastiguhon, aron siya magantos makahigsuunan, nga moagi siya sa tanan ng mga trials, dito sa Gethsemane, si Jesus nagampo sa Ginoo sa hilabihan gayon. And if you read the accounts of Matthew, Mark, Luke, John, imong makita nga si Jesus was deeply in trouble. Grabe yun ang kalibog ni Jesus. Grabe yun ang ka-stress ni Jesus niya nga panahon na. To the fact, nga I think it was John, nga si Jesus iyang i-describe, or yes, it was Luke, nga si Jesus nitulo ang sigot sa dugo before miabot ang mga sundalo nga nagdakop kaniya sa diha nga gihalukan siya ni Judas. So brethren, this is not a joke to go into Gethsemane. It was an agony. So dunay kanta nga paborito kay nako makaigsunan. Katong kanta nga Gethsemane. In the darkened shade of the garden trees, my master, my Lord, was on bended knee. He prayed and he prayed in that hour alone. Forsaken by all, he has called his own. Gethsemane. Nindot kaya nga awit na makaigsunan. It was a place of my Savior's agony. And Jesus was told by Satan, you don't go to that Gethsemane. You don't go into agonizing mentally.
only bow down and worship me. No need for Gethsemane. But thank for Jesus that He remained steadfast, He remained faithful to His mission sa pagluwas sa makatauhan sa Ginoo. Nga mo iyang tuyo, nga miani siya din sa kalibutan, alang sa ato nga kaluwasan. Satan said, you don't need to go to Calvary. And we know what is Calvary, mga kaigsunan. Calvary is a place where Jesus was hung. It is a place where Jesus gipakaulawan siya, mga kaigsunan, sa mga sundalo o sa mga katawhan ni atong panahon na nga naglansang kanya dito sa cross. So it was a place of shame. So si Satan yang ginan, you don't go to Calvary, you don't go to shame, nga dili nakakinahanglan na magpakaulaw pa. Nga, pubuan ka sa imo mga bisti. It was a shameful, mga kaigsunan, nga mao nga sitwasyon. So, giinan niya si Jesus, you don't go to Calvary, only enjoy the pleasure of this world, just bow down and worship me. But Jesus chose Calvary alang sa ato nga kaluwasan. Jesus bear it all for us, mga kaigsunan, because He loves us. Mahinigugma ko, mga kaigsunan. So Jesus have go into this process. Miadto siya dito sa kamingawan, and He was tempted by Satan. But thankfully, Jesus is strong enough for our salvation. But Jesus, true to God and to His mission, nag-ingon, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only. Then the devil left him, an angel came and attended him. Jesus was true to His mission. Jesus was true to God. Ug tungod niya na ang kaaway walay nahimo. If we are also true to God and true to the mission nga gihatag sa Ginoo sa tuak, brothers and sisters, mahimo pod kita nga maggamadaugon batok sa mga tentasyon, batok sa mga crisis, batok sa mga kalisod, if we are true to the mission of God, and if we are true to God, nga nag-alagad yun kaniya nga matinud-anon. Wealth and pleasure. Grabe ni nga pagsulay. Unsa ka kung wala na tayo trabaho? Wala na tayo makaon. Kung yan ay mo-offer ni mo nga dako kayo nga trabaho, dako og sildo, will you accept it? Pero ang problema, dili na ka makaalagad sa Ginoo. Kaya ang imong tanang panahon, tuwa na dito. Hasta pa ang panahon nga para si Ginoo, kuwao na. Would you be willing to compromise sa imong nga pagtuo, sa imong nga pag-alagad? Jesus did not make a compromise. Siyang pag-alagad sa Ginoo, siyang connection sa Ginoo, ang iyang nga mission, dili niya makompromise alang sa kaluwasan sa tanan nga mga katawhan. So, Jesus denied the wealth and pleasure of the world. Aron nga mulampo siya sa iyang mission dinhi sa kalibutan. Og nidaog siya sa maong nga tentasyon because He was true to God and to His mission. Wealth, mga igsoon, kung dili ta magmatgo niini, madaota sa pag-alagad. Kung dili ta makapugong, nga gusto gyud ta og bahandi nining kalibutan na dako gyud kay nagproblema, mga kaigsunan. Just look at the brothers of Joseph. In 20 pieces of silver, they sold Joseph. And we have this another story in the scripture. Siguro inyong nainumduman si Akan.
Kasadihan nakigubat ang mga sundalo sa katawhan sa Ginoo dito sa gamay nga syudad sa Ai. Ilang napildi, siya yung nakailang gipildi. Pero nag-ingon si Joshua, nag-ingon si Moses, nga walay kwaon diha nga mga plunder or walay kwaon diha nga mga salin sa gubat. Pero naibog kayo si Akan, iyang gikuha, iyang gitaguan. Ang resulta makaigsunan, si Akan, tungod silang sala. Kapag adto nila sunod nga gubat, daghan ang matay. O nadiskubrihan nga si Akan di ay ang hinungdan. Tungod lang sa kaibog niya sa mga bisti o sa mga salin sa gubat nga iyang nakita nga nindot kayo. Pero kadto mga tinunglo sa Ginoo nga mga butang, nga dili angay mabatan niya. Pero iyang gikuha og nahimo silang tinunglo. This is also the story of Gehazi. I don't know if you remember the story of Gehazi. Nga samtang nga sinaaman niadto dito, nagpatambal dito ni Prophet Eliseo. O dito sila sa suba sa Parparak. O gunya naayo si Naaman. Sa diha nga naayo na si Naaman, si Naaman nagdala di ay og daghan kaayo mga bisti nga mga mahalon niya gihatag dito sa prophet. Pero si Propeta Eliseo iyang gibalibaran. Atong hinunuman nga si Gehazi, iyang giapas og iyang giingnan nga, oy gisugo ko sa propeta. Gisugo ko ni Propeta Eliseo nga dawaton lang di ay. Pero iyang gitaguan. Ang resulta, because of that makaigsunan, ang sakit ni Naaman nabalhin ngadto kang Gehazi. Brethren, wealth, pleasure, money, daghan sa mga hero sa Biblia nga nabiktima sila sa salapi. Hinaot unta sad nga sa atong pag-alagad sa Ginoo, dili ta mabiktima sa salapi. Nga dili nato ibaylok ang kaluwasan nato sa pleasure ning kalibutana. Just like Jesus, wala niya gikambyo ang pleasure ning kalibutana sa iyang nga mission alang sa pagluwas kanato nga tanan. Of course, we have another example in the Bible. We have this Judas Iscariot. He sold our Savior. He sold Jesus in 30 pieces of gold or silver. Unya, iya dayong gihalukan si Jesus o sa kahalok nga mabudion. Nasilaw siya makaigsunan in 30 pieces of silver. Iya nang gibaligya ang Ginoo. Gibaligya na niya ang iya nga kaluwasan. My brothers and sisters, maayo nga makabatunta o mga bahandi ning kalibutana. Kaya makatabang ta sa buluhaton sa Ginoo. Maayo nga makabatunta og bahandi nining kalibutana aron makatabang ta sa pagsilo og mga liman. Makatabang ta pagpanindot sa atong mga simbahan. Pero kung kana nga mao nga salapi mga kaigsunan, mooy makapadaot sa imong pag-alagad, dako po na kay siyang problema. Kay mag-unsa man mga kaigsunan, kung maangko nato, kay mag-unsa man alang sa usa ka tawo, kung maangko niya ang tibok nga kalibutan, unya mawala ang iyang kalag. That is in Matthew chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? So kung panginabuhi, unya mawala ang pag-alagad, I would suggest nga pilion na to ang pag-alagad sa Ginoo. Kaya I believe God will sustain His people. Pero kung dako pa kayo nga offer, pero kung mawala ang ato nga pag-alagad sa Ginoo, you have to think it twice. Kay maunsa man ang bahandi, pero pagbalik sa Ginoo, dili ka makasulod sa iya nga ginharian. So, something to consider. Something to consider sa ato nga kinabuhi. What is the pleasure of the world? What are these things all for? Nga after all, kung mamatay ta, wala namang yun ang tanan. But if we die faithful to the Lord, bisag pobre pa ka,
you will be resurrected and you will inherit eternal life with Jesus. Jesus dismisses Satan's presence through the power of the Word of God. Satan rendered powerless upon hearing the word spoken by Jesus, failed to tempt the Savior, become a defeated foe. So sa mga tentasyon, all the temptation, sa tentasyon gikan sa uno, paingon sa ikaduha, o hangtod sa tapusan, ang tubag sa Ginoo is by the Word of God. And eventually, sa human sa ikatulo nga tentasyon, sa yawa, gidismiss, gihinginlan sa Ginoo ang yawa. O ang yawa, walay nahimo in the power of the Word of God. Ang yawa, wa gyoy nahimo makiigsunan. Wa gyoy nahimo ang yawa because God is very powerful. The Word of God is very powerful makiigsunan. Nga ang yawa, pildi gayod. He was powerless hearing the Word of God. Mo bitaw na nga, kung naay posisyon, ang atong mga magbubuhat, ilang hinginlan ang yawa in the name of the Lord o sa pulong si Ginoo, ang yawa mukaratil og dagan makiigsunan because the Word of God, they cannot stand the Word of God. And of course, they could not stand the presence of God kung atong hangyoon nga naa ni ana nga mao nga panahon. Hebrews chapter 4 verse 15. Jesus understood every weakness of ours because He was tempted in every way that we are, but He did not sin. So si Jesus makaigsuunan, sama pod sa tuah. Kaya nahimo magud siyang human divine. We have studied that in the first night that we have, that Jesus is an incarnate God. He is a human divine in nature. So, in His humanity, He was tempted. He was tempted in all temptation. Sama sa ato karon nga natun-an. Unya nasabtan niya ang ato nga kaluyahon. Nasabtan niya ang atong pagkaunod og bukog og dugo. Iyan ang nasabtan. Og tungod kay iyan ning nasabtan makiigsunan, siya andam nga magtabang kanato ug maglig-on kanato aron makabarog ta. Kay siya gitintal unya wala makasala. So kita usab makiigsunan kun iya tang ubanan magamadaogon sadta. Because the victory of Jesus in the temptation of Satan is also our victory. O kung iyan ang gidaog si Satan sa mga tentasyon, kung si Jesus na sa atong kinabuhi, magamadaogon punta sa mga tentasyon nga maabot sa ato nga kinabuhi. Jesus overcomes the great temptation of the devil. In Him, through faith, pinaagi kaniya o pinaagi sa pagtuo, we can overcome all manner of temptation. For our Savior has conquered it on our behalf. So, wa tay laing gamiton nga sikreto. Wa tay laing gamiton nga hinagibahan aron mo daog ta sa mga tentasyon. It's only to have Jesus in our lives. It's only to have the Word of God in our lives. Mao nay sikreto sa kadaogan. Pero kung mawala ang gahom sa Ginoo sa tua, mawala ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung wala si Jesus sa atong kinabuhi, brothers and sisters, dali rata nga mapildi sa kaaway. Muna nga, we need Jesus in our lives. Kay si Jesus midaog sa tentasyon, o kung naa siya sa atong kinabuhi, magamadaogon usab kita sa mga pagsulay ni ining kinabuhi iyak. With Jesus, the devil can do nothing against the faithful. Wala yo'y mahimok ang kaaway. Bisag unsa pa na nga tentasyon, kung si Jesus na asa tua, the devil can do nothing against the faithful. Kaya ang mga faithful, magpadayon yun nga faithful. O bisag unsaon pa sa kaaway, dili yun sa mulampos, kay si Jesus daan naman. Og napildi naman niya ang kaaway. Satan
is like a powerless lion in front of the Lamb of God. Si Satanas, basta naa ang presensya ni Jesus, wala siya'y gahom. Bisan pag dako kay siya nga leon, makiksunan. Pero in the presence of the Lamb of God, He is very powerless. So, in order for us to win the battle, in order for us to win, makiksunan, sa mga tentasyon ni ining kalibutan na all we need is to have Jesus in our life. The devil is powerless in the presence of Jesus. Kung si Jesus na sa itong kinabuhi, Satan can do anything against us. My brothers and sisters, may akong appeal nining gabi una to have Jesus in your life. That is why our theme for this week is all about Jesus. Because we need Jesus in all aspect of our life. Aron magamadaugon kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo hangtod yun siya nga pagbalik. Iduko nato atong ulo sa bagampo. Ginoo niining gabi una, amo nga natun-an ang imo nga pulong o gisintro namo ang amo nga pagpamalandong sa pagtanaw og balik sa tentasyon sa yawa nga gihimo kanimo Ginoong Hesus. Og ang tanan nga mga tentasyon nga gihimo sa kaaway wala milampos kay ikaw Ginoong Hesus usaman samahan. Nagasalig man ikaw hingpit diha sa Ginoo og siya nga pulong. Og bisan sa imong tawhanon nga kinabuhi o pagkatao ni adto nga panahona, wa ikaw mabuntog tungod kay ikaw nadugtong man diha sa Dios Amahan. Ginoo, mudangop usab kami kanimo karon. Kay ikaw mo'y imo namo nga Ginoo sa among kinabuhi. Kay ikaw man nagtubo sa among makasalaanan. Ginoo, sulod sa among nga kinabuhi o sa diha nga ikaw mosulod sa among kinabuhi, tabangi kami Ginoo nga makadaog kami sa mga krisis, sa mga pagsulay, sa mga tentasyon nga moabot sa among kinabuhi. Sama sa imong pagdaog sa gitintal ikaw sa kaaway. Salamat kayo nga imo ming ubanan ug imo ming lig-unon sa kanunay sa among kinabuhi kay amo kining giampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manluwas. Amen.